Okay, eto na. Medyo natagalan tayo sa paggawa nitong bago kong video na ibabahagi sa inyo mga kabonsai. Pero bago ang lahat, nais ko munang batiin ng mga bago kong subscriber. Kamusta na po kayong lahat dyan? Shoutout po sa inyo. Siyempre sa mga masusugid kong taga-suporta, kamusta din po kayong lahat dyan? Shoutout po. Shoutout nga pala kay Edward Cabildo at Kaboga TV. Yan, mga kasamahan natin sa work. So ito na, samahan nyo na ako sa paggawa at alamin natin kung paano nga ba ito ginawa, yung tinatawag kong root over ruins bonsai. Pero bago ang lahat, intro muna po tayo. Okay, unang-una, nakita ko sa Google itong mga puno na ito na talaga namang ako'y namangha sa kagandahan na nilikha ng kalikasan. Kaya nagka-idea ako na gayahin ito at subukang kopyahin. Okay, ito po yung first step na ating gagawin. Yan po yung puno ng banyan, Ficus microcarpa. So, ililipat muna po natin yan sa mas malaking paso at medyo maluwang na pot. After nating mailipat ng paso, kakalbuhin na natin yan, yung defoliation. Tatanggalin natin lahat yung dahon. So, para makita natin yung branches na ating i-workshop. So tuloy-tuloy lang po yan hanggang sa maubos lahat yung dahon. So after po nating maubos yung dahon na makalbo natin lahat, sisimulan na natin ukitin yung bato na kinakapitan ng puno, yung limestone. So ukitin natin yung gagawin nating ruins, yung parang bahay na bato. Tapos lalagyan na natin siya ng semento na ilalagay natin semento, puro po yan. Ayan. Makikita nyo, sinusunod lang natin yung inukit natin doon sa bato, yung hubog nung bubungan ng bahay. So ayan, pupunuin natin ng cement yung limestone. Bandang ibaba yung pinaka-pader ng bahay. So tuloy-tuloy lang po yung ating pagsimento.
So after po natin mapatag yung semento, lalagyan po natin yan ng mga guhit-guhit na ukitan natin siya para magmukhang bricks yung pinaka pader niya. Pagkatapos nating ukitan yung pinaka-pader niya, gagawa naman tayo ng pinakabiga ng bubungan ng pinaka-bahay ng bato. So ayan, sure lang natin na pantay yung pagkakagawa natin. At ayan na nga yung sumunod, yung pinaka-pader sa gilid na mukhang natibag. Ayan, yan yung pinaka-design natin. Ukitan din natin siya na parang pa-bricks. So para magmukha siya talaga na lumang mga simento. So ayan, na kita natin lahat yung pinaka semento niya. Make sure lang natin na malinis yung ating pagkakaukit. Pwede tayong gumamit ng maliit na paintbrush, pero hayaan muna nating tumigas ng konti yung semento para hindi bumaon or maukit yung ating ginawa. Ang matatanggal lang niya bale yung mga maliliit, yung mga mugmog ng semento doon sa pinaka mga guhit. Gumawa na rin tayo ng mga parang debris, yung mga gibagibang bato na pinapitan na ng mga ugat para magmukhang realistic talaga. So ayan mga kabonsay, at natapos na natin yung ating ginawang root over ruins na bonsai. So sana po ay nagustuhan nyo yung ating ginawang video na talagang pinag-isipan ko pa para may share naman sa inyo. Nagka-idea kayo kung gagawa kayo nito balang araw. Yun lang po, at maraming salamat po sa inyong panonood at pag-subaybay sa aking channel. Maraming salamat po. Ingat po tayong lahat. God bless.